Hindi lang daw saging ang may puso, pati na ang punong ito na sintaas ng puno ng nyog. Tumutubo sa malinaw aklan. Ito ang ambulong, sagopam sa Ingles. Mula sa mga punong ito, nakakakuha ng isang klase ng starch o parang gawgaw o harina na pangunahing sangkap sa paboritong kakanin ng mga tiga-Malinaw, ang suman sa ukaw. Ang pamilya ni Arjen, mahigit 2 dekada nang gumagawa nito. Maaga pa lang, sinuyod nila ang kagubatan para maghanap ng puno ng ambulong. Ito yung napili namin kasi malapit na lumabas yung puso niya. Ibig sabihin, pwede na siya naming ukawin. Pero bago nila simulan ang pag-uukaw o pagkuha ng natok, si Nanay Juvie bumulong muna ng dasal. Naro mga daimon nun, ibabaw nun, hindi nagkahikawan na among ginatok ni Cosme, tagana itambogong. Ang balat ng pinutol na ambulong, inukitan ng mga hugis parihaba, dinikdik sa loob ng 4 na oras. Hanggang nakuha ang puti nitong laman na kung tawagin, ogimas. Ang nakolektang ogimas, nilinis, sinala, Pag marami na yung puti, ibig sabihin marami na yung natok, pwede na hanguin. sa pagluluto ng suman sa ukaw, ang natok, hinaluan ng laman ng buko at asukal. Binalot sa dahon ng saging. At saka pinakuluan. Sinumang ukaw, nang bakayon nang. Naibibenta nila ito 5 piso kada piraso. Pag kinain mo kasi siya, malambot, parang jelly. Lasang buko at saka yung ambulong mismo, matamis. Pero dahil sa hirap ng pagkolekta ng natok, minsan na lang daw sila nakakagawa nito. Katunayan, sa kanilang lugar, silang mag-ina na lang daw ang nagtsatsagang gumawa nito. Pag meron talagang chance na pwedeng ukawin yung puno, inuukaw agad namin para magkaroon ng kwenta. Kabilin-bilin na naman ng lolang ito sa Sibalom Antique. Patikim-tikim lang daw dapat sa ginagawa nilang kakanin, lalo na yung mga may gatas pa sa labi. Ang kanya kasing specialty, nakalalasing! Ang gawa ng 77 anyos na si Lola Lydia, maasim-asim, lasang tuba. Ang tawag niya rito, sapal. Ang presensya sa atin ng palay ay isa sa mga manifestasyon kung bakit tayo mga Pilipino ay nahilig sa paggawa ng mga ganitong klase ng kakanin. Yung rice is 1 cropping lang a year. May tinatawag na damisag, yung pinagtataguan nila ng palay. So yung mga laon na palay, pwede nang gawin nilang pangsapal. I-reviewan mong imukraraw. Mula ito sa malagkit na laon o yung malagkit na bigas na matagal nang nakaimbak na gagawin niya munang tapay o fermented rice. Tinimplahan ng sili, luya at paminta. Ang bigas ibinabad sa tubig bago isinaing. Sunod na dinikdik gamit ang lusong. Ang bigas na sinaing, hinaluan ng asukal at dinikdik na tapay. Ibinalot sa dahon ng gabi at ibinuro sa loob ng 1 araw. May technique sa paghigop ng sabaw para walang masayang. Kung marami ka sigurong makakain ito, malatsing ka. Pinaniniwalaang mabisa itong panggamot sa ilang sakit gaya ng rayuma at ubo.
Kaya nga raw ang dahon na ipinambabalot niya rito, hindi nila kinakain. Sa halip, ipinantatapal sa tuhod. There is a role, no? Yung fermented food help as an anti-inflammatory agent. Yung nilalaman ng halaman dito, may high dosage of vitamin C, helps the body. Kung dati, 3 beses sa isang linggo kung maglako siya nito, ngayon, tuwing Martes na lang daw sa palengke. Kita ko kasi ka, samtang malaam taken rin, mangita ka kang bata nga interesado. Madura, sapal niya mang. Nakan ate, ano lang punura ako bay, ko. Ala sa unang tingin, aakalain mong kwek-kwek ang mga tumpok-tumpok na ito na ibinibenta sa Batangas. Pero kapag tinikman, hindi pala itlog ang laman. Ang lasa nito, manamis-namis, gawa sa balinghoy o kamoting kahoy. Bersyon ng mga Batanggenyo ng butchi. Pero dahil mas maliit, ang tawag nila rito, butchi-butchi. Si Beth, mahigit 2 dekada nang gumagawa at nagbebenta nito. Pag Sunday at may mas sa Basilica, dyan po ako nagtitinda. Ang mga binalatang balinghoy, pinakuluan. Ito po yung inaalis na ugat. Nasa gitna po siya ng kamote. Kapag hindi po narasin yun po minsan mapait. Pag kinain nyo baka kayo mabilaukan. Tinimplahan ng pampalasa. Iginiling gamit ang grinder. Hinaluan ng food coloring. Binilog-bilog. At iprinito. Malambot po, matamis, saka masarap po siya pag mainit niya pa kinain. Pag hindi ka nakain ito, hindi ka taga Batangas dahil ito'y popular na kakanin dito. Dahil sa manamis-namis na butchi-butchi, umusbong daw ang matamis na pag-iibigan nila ng kanyang mister na si Aguinaldo. Noon pong nakilala ako ng aking asawa, iniregalo sa akin sa halip na nga bulaklak o chocolate, butchi po. Hindi ko ho kinakain. Pero sa 3 beses na dinalhan siya ni Aguinaldo ng butchi-butchi, kinain niya na raw ito. Ibig sabihin, sinasagot na niya ang kanya noong manliligaw. Nang dahil sa butchi, kami ay nagkain laban. Pero si Beth nabalo taong 2000. Mula noon, ang 4 nilang mga anak sa pagbebenta na ng kakanin niya mag-isang itinaguyod. I'm very proud po. Yun pa lang po na hindi po kami humingi ng tulong. Halos lahat po kami magkakapatid ay nakapag-aral ng maayos. Sa isang bansang mahilig sa kanin o rice is life, ika nga, sana wag malimutan ang mga bumubusog din at ikinakasaya nating mga tradisyonal na kakanin. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.